Okay, magandang umaga. So ngayon ay January 10, 11:30, so umaga pa. Pero yan, so quick video lang kasi pakita ko lang sa inyo itong ginagawa ko. So, nag-ipon lang tayong tubig para mamayang hapon ay matimplahan ko na. O kaya kahit mamaya bago ako bumaba. Pero baka mamayang hapon na lang. So pakita ko lang ito yung pipino natin. Japanese cucumber. Tapos ayun na yung mga Jackson 27 natin. So, ang napansin ko lang, ayun o, mas mabilis lumaki yung Jackson 27 kaysa sa Japanese cucumber. Pero in terms of volume, mas marami naman tong binubunga. Mga 3 hanggang 5 kada puno. So, ayun, ang primary ko lang naman ipapakita is ganito. Ganito setup ko. Una, nile-level ko muna kung mapansin nyo may tubig yan, may tubig. Para medyo pantay sila, kasi nga medyo pinupuno natin eh. Ayan o, ganito kataas yung level ng tubig. Halos half inch lang yung natitira dun sa taas. Ganyan kataas. Kasi ano tayo eh. Tawag dito. Patayin ko muna para hindi umapaw. Naka net caps. So pakita ko sa inyo kung bakit. Yan. So usually, sabi net caps ko. May example ba ako ng net caps dito? Dito yata. Wait lang ah. Ito. Parang ganyan. So usually, kung sa net cap, ayan, mga ganyan. Ganyan setup niya. May konting, ayun o, may mga ganyan yan. Ganyan yung tubo niya dyan. Ganyan siya nakalapat dyan. So hindi yan 1 inch nitong net cap. Kasi 1 inch lang itong net cap eh. So nandito lang, basta yung pinakailalim niya lang ay sumayad. Okay na ako doon. So tatagal naman yan after 3 or after mga 1 week. Mag-uugat na yan, tapos kakayanin niya ng kumuha ng sarili ng tubig until maubos. Pero yung nakikita nyo nga after harvest natin, parang mga 1 inch lang yung nababawas dito. So, marami talaga akong excess. Nare-resolve ko pa, pero kung hindi ko pa mahanapan ng solusyon talaga sa ngayon. So, tinigil ko muna yung weak hydroponics, pero baka mag-trial ako ng isang set dito ng weak hydroponics para lang makita kung gagana ba talaga yun. Kasi yung dating cloth na ginamit ko is na parang natunaw nung ugat or nung lumot, parang naputol niya. Kaya nung naputol yung tela, hindi na makaangat yung tubig. So yun yung isang mga naging challenge dun sa weak hydroponics natin. So bumili ako ng wick, yung parang pangkandila, pero parang hindi ko sure parang hindi siya nakakaangat ng tubig eh. So cotton talaga siguro ang maganda, kaso yung hindi dapat na natutunaw o yung hindi na sisira ng mga ugat or ng halaman, kasi parang kinakain niya rin yung mismong cloth. Ayun. So yan, so ngayon lalagyan ko lang ng tubig tong ilan to? 6. Yung na doon kakalinis ko pa, aayusin ko pa. Pero lalagyan din natin yung, kasi 7 talaga yung pine-prepare natin. Then yung mga excess, ayan. Doon na pupunta yung excess. So yung iba doon, hinarvest ko na. So wala na naman dito, malinis na. At nandun yung pipino natin. So ito naman, itong nakita nyo ditong 7 na box is para sa January 27 pa. So matagal-tagal pa, mga more than 2 weeks pa ang harvest natin. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo kung gaano ka taas. Kaya ang dami kong natitira. Well anyway, profitable pa rin naman yan. So, pero syempre kung i-minimize mo yung ganong problem, mas maganda. So maliban dun sa nagpe-prepare tayo para mag-expand, sinusubukan ko na rin mag-kratky dito. Baka doon ko i-set up yung kratky. Maliit na kratky lang kasi dito malapit yung saksakan eh. Yan, kratky lang. Siguro mga 3 layer lang. Gagamit tayo ng 2-inch PVC pipe. Pero i-design ko pa kung paano. Kasi ang pinaka-problema ko doon kung paano ko nililinisin. Yung paglilinis lang talaga ang pinaka-problema ko. Kasi 'di ba, every harvest natin naglinis tayo ng styro. So hopefully magawa rin natin dun sa NFT yon. So yun, inisip ko pa kung paano. Pero yun lang. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!